Ito yung pinakabagong Tamaraw FX Edices. Silipin natin yung araw specs and features. Tara! Ito yung pinakabagong Tamaraw FX Edices. Ina-eye ko talaga to kasi tingnan nyo naman, oh, bloodline pa rin pala to ng Hilux. Same sila ng engine. Pero tingnan nyo naman yung mukha. Sobrang pogi. Halogen pa yung mga headlight natin. Tapos meron tayong black trims sa mga grills sa unahan. Pati bumper black. Sobrang elegante niyan. Tingnan, rugged na rugged, di ba? Kaya lang, itong isa natin na drop side na version. Since naibababa tong gilid niya kasi drop side nga, hindi pa to pwede sa Skyway. Haharakin ka pa. At saka medyo, ang alanganin ko lang dito, dalawa lang din yung may sasakay dito sa unahan. Tapos, siguro ang main purpose talaga nito is pang business. Pwede mo rin gawing camper van actually. Pero di ka na magreklamo kasi wala pang 1 milyon ang presyo nito. 937,000 yata tong drop side. Pero dito talaga ako nagka-interest. Dito sa FX nila na new generation. Parehas lang actually sila ng front. Tingnan nyo kung paano buksan, no? Sa gilid. Tsaka ang ganda ng bagsak ng mga pintuan niya. Hindi siya balagbag. So ito isang FX ito. May kukumpara ko to sa L300 kasi yun yung personal na tinitingnan ko na pang family at pang business. Itong isang to, maganda siya ipangharap kasi bago pa lang siya sa kalsada. On the inside, meron tayong 5-speed manual transmission. Tapos, analog pa yung display natin. Pero tingnan nyo naman, rugged na rugged. Talagang pwedeng ipangharabas eh, no? Malapad tong kanyang passenger seat sa unahan. Kaya nga lang, isa lang ang kanyang seat belt. So, dalawa lang talaga ang pwedeng isakay dito. Pwede siguro kung bata dito sa gitna. Pero, I doubt. Kasi dahil sa seat belt for legal purposes, dalawang tao pwede dito. May cubby holes dito. May mga physical buttons. Ayan yung parang machong-macho para sa akin. Yung mga physical buttons na yan. May FM radio tayo dito sa kanyang infotainment. Hindi pa siya digital. Pero at least, di ba? Yung may kailangan nun. May Bluetooth din naman yung dalawang speaker niya sa unahan. Mostly ito panghanap buhay naman siguro talaga natin gagamitin. So, we don't need that fancy high technology. Tsaka bawi sa presyo eh. Iniisip ko to kaya hindi ko to sinasama sa listahan ko kung bibili ako kasi akala ko sobrang mahal. Pero grabe yung presyo. Mamaya sabihin ko sa inyo. Wala siyang visor para sa passenger. Dito lang. Sa driver. Meron tayong rear view mirror. Halogen din na reading light. May dalawang cup holders dito. May mga abang siya dito eh. O siguro may USB charging port dapat yan dyan. Pero meron siya cigarette lighter dito. Hindi pa automatic yung kanyang mga windows. Mano-mano. Di ganun. Manual din ang handbrake. Hindi man tayo masyadong maselan dito eh. Panghahanap buhay natin to. Pero ang gusto ko kasi dito, hindi mo lang siya panghahanap buhay. Ang forma din kasi talaga. Alam naman natin na Hilux, ganun din eh. Working horse eh. Paano pa kaya yung Tamaraw FX, diba? Kilala na sa atin yan sa Pilipinas talagang pang workhorse. And then Toyota dito, naka-engrave. Yung hazard nandito sa gitna. Tingnan naman natin doon sa likod. At yung magugustuhan ninyo. Pwedeng pampamilya, pwedeng panghanap buhay. Tara, iba yung kahan nito eh, no? Mas makapal eh. Tsaka mas malapad siya eh. Tingnan natin dito sa likod. Pati yung door handles, ang ganda. Panalo. Tingnan nyo naman yan. Tingnan nyo naman yung likod. Actually, ang advice nila ay 6. Pero kung makakasinlaki ko lang na 5'4", kasya 7 eh. 7'7", 14. Pero ang advice nila dito sa likod, 12. Bali, 6'6", 12. Tapos doon sa unahan, 14. Pero para sa akin, kasya dito, 7'7", 14. Kasya doon, 16. Ito pinakapanalo. Ito lang naman yung deal breaker talaga para sa akin eh. Para talaga maging competitive siya, lalong-lalo na sa L300. Pero unang-una sa lahat, syempre, Toyota. Maganda yung brand. Kilala natin na matibay. Ito yung deal breaker na sinasabi ko. Dual AC. So, may aircon tayo dun sa driver. May butas din dito para sa driver. Ayan. May control ng fan. And then, dual AC. Meron sa gilid. Meron dito. Meron hanggang doon. Yun ang panalo. Then, ilaw natin nandun. Pero mas social siyang tignan ha. At saka yung presyo, sobrang competitive. Sana hindi magtaas, no? Yun talagang pinaka number 1 dyan. For now, madami pa naka-reserve nung December. So, ang maganda lang kasi dito, nandito tayo sa Toyota Santa Rosa. Malapit yung planta dito. Alam naman natin kapag Toyota, parang yung mga Vios, marami sila units. Hindi yung nag-aagawan. Only time will tell. It's just a matter of when. Kung kailan tayo makakakuha ng sobrang daming units. And ako mismo, personally, ay nag-aay na makakuha nito. Pag tinupi mo yung mga yan, pwede mo pang sampahan. Pwede ako magkarga dito ng motor. Mas mataas siya. Hindi masikip tignan dito sa loob kasi ang lapad nga talaga niya eh. Mas malapad siya compared sa regular na panghanap buhay na sasakyan natin. So, tingnan natin kung magkano. Sa mga gulong, 14 inches or 624 Duravis yung kanyang stock na tires. Payload capacity, 910 kilograms. Ang maximum output nito is 150 PS at 3,400 RPM and a maximum torque of 343 Newton meters at 1,400 to 2,800 RPM. Sounds familiar kasi nga bloodline ng Hilux. So, pagka
pagdating sa power output, nako, wala tayong duda dyan. And then we have 2.4 liters diesel engine na naka 4-cylinder. So utility van na pala tawag dito sa isang to. Disc brake sa unahan, drum brake naman sa likuran. 5,303 by 1,795 by 2,097. Wheelbase na 3,085 millimeters. Yung tread naman niya ay 1,510 millimeters both sa front and sa rear. And then minimum turning radius na 5.4 meters. Ganda rin nung kanyang side mirror, netizens, oh. Super rugged din. Wala tayong repeaters dito sa side, eh. Pero dito may repeaters sa gilid. Black din yung mags. And then tingnan natin yung loob. Same na same lang din ng loob ng sa FX. Itong DSL nila. Pinagkaiba lang, sobrang lapad. Wala ring bed liner, pero sobrang lapad. Nakita ko to nilagyan ni Jetlaw ng motor, eh. Ang presyo nito ay 937,000 pesos. Panalo na, no? Pwede mong gawing camper van siguro kung customize mo. Kung hindi naman, lagyan siguro ng kabayo. Compared sa Hilux, since dalawa lang yung sa unahan niya, mas malapad yung likod niya. So, mas madami kang pwedeng isampa dito. Pwede rin pang towing ng e-bike, ng bukyo, ng tuk-tuk, di ba? So, madami kang pwedeng gawin dito sa likod niya. Actually, mas customizable nga ito, eh, para sa akin. Yun nga lang, ano sa palagay nyo? Hinaharang sa expressway, eh. Drop side kasi, eh, no? So, bawal yun. Ano kaya, pagka walang karga, may naka-experience na ba sa inyo? Pinapasok ba? Comment nyo naman sa ibaba. Pero kasi yun nga daw, bawal sa Skyway, naharang siya. Pati dito, ganda na ito, eh. Nagtuloy-tuloy kasi yung block niya na chin dito sa kanyang gilid. Ayan, o, kaya ang rugged niya. Tingnan, ang ganda ng mukha. Modern talaga. Modern na rugged, eh. Alam mong kahit sa modalin, walang RT. Toyota dito sa gitna. Naka-emboss. Panalo. Alam naman natin, tama raw, di ba? Kilala na natin niya pagdating sa tibay. Talaga maaasahan. Merong drop side na HI. Aluminum van, SWB. Van na LWB. Only time will tell, sigurado sobrang dami na neto sa kalsada. Kasi ako mismo naiinggan nyo, eh. Kaya pala nagbili yan sila, yung mga tropa natin na vlogger, si Alfred Watermax, tsaka si Jetlaw. Grabe. Pero ito talaga trip ko. Kasi di lang to pamporme. Pwede ka magsakay ng pamilya. Ito yung gusto ko. Yung crew ko, pwede ko isakay dito. Tapos, sobrang luwag no sa passenger sa unahan. Talagang komportable. Lalaki din ang bintana niya. Oh. So, kitang-kita mo rin yung mga nasa paligid. Basic lang naman sa likod. Malinis din yung likod niya. Yung stepboard, yung mga halogen na ilaw. Pero malinis, no? Panalo. Okay, nung sinilip ko, may extra palang gulong dito sa ilalim. Mataas yung ground clearance niya. Pwede sa mga bahayan lugar gaya dito sa Santa Rosa. Ito lang napansin ko. Tingnan nyo yung exhaust nyo. Parang basic na tubo lang. Ganda to. Kung may aftermarket na babagay dito, eh, no? Para mas forma. O kaya may konting tunog. At ang presyo niya, netizens, 1,142,000 pesos. O, diba? Sobrang competitive talaga. Tingnan nyo naman yung mukha. Oh. Talaga mapapalingon sa kalsada, eh, no? Pogi kasi nung drop side. Pero kung talagang practical use, pang pamilya, tsaka pang business, ito talaga. Sana wag magbago yung presyo. Para sa inyo, netizens, sulit ba tong new generation Tamaraw FX? Comment nyo naman sa ibaba. Available yan dito sa Toyota Santa Rosa. Hanapin nyo lang si Lars. Lalagay ko yung kanyang details dyan. Kontakin nyo siya kung gusto nyo kumuha ng Tamaraw FX. Ano sa palagay nyo, netizens? Kukuha ba tayo nito? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang sasakyan ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and rise safe always.